Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayon ay susuriin natin ang paksang. Pagkain ng tokwa paglampas ng edad 60. Nakabubuti ba o nakasasama? Sikreto sa pagpapanatili ne kalusugan ne bato, kidney. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit ang isang tila inosenteng piraso ng tokwa ay maring tahimik na makapinsala sa inyong kidney, bato paglampas ninyo ng pas-anyos? Mga kaibigan, sa patuntong natin sa yuktong ng buhay kung saan ang papapanatiling ng kalusugan ay isang pang-araw-araw na laban, may isang katotohanang hindi lahat ay nababalaan. Iyon ay ang nga pamilyar at tila walang panganib na pagkain. Tulad ng tokwa, kapag nakain ng mali sa katandaan, ay maaring magdala ng malaking panganib. Sa mahabang panahon, itinuturing ng marami ang tokwa bilang halamang karne mababa sa taba, madaling tunawin, at mabuti sa puso, kaya't araw-araw itong kinakain ng walang pag-aalala. Gayunpaman, isang mahalagang punto na madalas makaligtaan ay, kapag tumuntong na ang katawan sa edad na 60, ang ating metabolismo lalo na ang kakayahan ng kidney na magsala at maglabas ng dumi ay kapansin-pansing bumababa. Mula rito, ang nga dating masusustansyang pagkain, kung hindi kakainin ng tama, ay unti-unting magiging pabigat. Ang problema ay wala sa tokwa mismo, kundi sa kung paano natin ito ipinapares at sa ating mga nakasanayan sa pagkain. Kung hindi sinasadyang maipares ninyo ito sa mga pagkain hindi kayon nito, o kainin sa dalas na hindi angkop, ang panganib ng pagkakaroon ng kidney stones bato sa bato at pagina ng kidney function ay maring tahimik na maipon sa paglipas ng panahon. Ang nakababahala rito ay napakabagal ng prosesong ito parang mapata ng tubig na unti-unting bumubutas sa bato. Bago pa lumabas ang masintomas tulad ng pananakit ng likod, madalas na paihi sa gabi, at matinding pagkapagod, malaki na ang pinsala sa kidney. Ipinapakita nga mapangmatagal ang pag-aaral na ang nga taong kumakain ng tokwa ng tama ay may mas matatak na kalusugan, habang ang makumakain nito ng mali ay mas madalas makaranas ng nga problema sa kidney. Ipinapakita nito na ang tamang pag-unawa at pamamaraan ang susi sa pangmatagalang kalusugan. Sa aking ibabahagi ngayon, ipaliliwanag ko ang tatlong pinakamapanganib na kombinasyon na hindi dapat ipares sa tokwa. Ituturo ko rin ang tamang paraan ng paghahanda nito upang mabawasan ang pasanin ng kidney at matulungan itong makabawi. Ito ay hindi lamang impormasyon. Ito ay isang kalasa upang maiwasan ninyo ang nga pagkakamali sa araw-araw na dieta. Kung mayroon kayong tokwa sa inyong refrigerator ngayon o ugali ninyong kumain nito linggo-linggo, mangyaring magiwan ng 1 sa comment section. Ito ay hindi lamang simpleng interaksyon kundi isang paalala na mahing aktibo sa pag-aalaka na ating kalusugan. Bago tayo magpatuloy, sana ay tapusin ninyo ang panonood, pagbabasa nito, dahil ang isang maliit na pagbabago sa inyong dieta ay sapat na upang makaiwas kayo sa malalang sakit sa kidney sa hinaharap at mamuhay ng mapayapa at maluso. Unang bahagi, pag-unawa sa senyales ng katawan at pagpapanumbalik ng kidney. Gusto kong magsimula sa isang napakapamilyar na senaryo na madalas balewalain. Pagkatapos ninyong umihi, tinitignan niyo ba ang inyong ihi? Nakakita na ba kayo ng maraming bula na matagal mawala? O gigising kayo sa umaga na mabigat ang talukang mata at may kaunting pamamanas ang kamay at paa? At isiping normal lang ito sa pagtanda? Sa totoo lang hindi ito normal. Ito ang tahimik na senyales ng inyong kidney na humihingi ng tulong. Sa edad na 60 o 70, hindi na kasing lakas ng dati ang ating makidney. Parang itong isang water filter na ilang dekada nang walang tigil sa paggana at hindi kailanman na-maintain. Ang glomerulus, ang napakaliliit na filter sa kidney, ay humihina sa paglipas ng panahon. Marahil ay wala na sa kalahati ang kapasidad nito nung kayo ay bata pa. Walang sakit, walang tuno kaya marami ang nagpapabaya hanggang sa maging huli na ang lahat. May mapasyente akong nakikita na pagkatapos na ilang minutong konsultasyon ay umuwing may dalang mahabang resetang gamot. Hindi ito mali pero hindi ito sapat. Nako-control na gamot ang sintomas, pero ang pamumuhay at dieta ang nagdedetermina kung gaano kabilis hihina ang kidney. Bilang isang doktor na may 35 taong karanasan, tapat kong sinasabi. Ang nga maling nakasanayan natin sa pagkain, na akala natin ay masustansya, ang siyang unti-unting umuubos sa lakas ng ating kidney. Ang kidney ay isang tahimik na organ. Hindi ito sumasakit tulad ng puso o tiyan. Kadalasan, kapag 70% hanggang 80% na ang function nito ang nawala, doon pa lang natin nararamdaman ang problema. Kaya ugaliin ninyong obserbahan ang inyong katawan ang tumatagal na bula sa ihi,
pamamanas, at talama na pagkapagod. Ang tokwa, isang tila banayad na pagkain, ay maring maging pasanin sa kidney kung mali ang pagkapares. Pero kung tama, ito ay magiging mahalagang nutrition upang makabawi ang katawan. Hindi parang piyesa ng makina ang ating katawan na madaling palitan. Ikalawang bahagi. Tatlong pagkain kaaway ng tokwa na nakasisira ng kidney. 1. Ang unang maling kombinasyon. Tokwa at dahon ng sibuyas, scallions, spring onions. Magkaibigan, may mapamilya na sangkap sa ating kusina na isa palang nakatagong bita. Isa na rito ang pagpapares ng tokwa at dahon ng sibuyas. Isipin ang isang mainit na sabaw na may tokwa at hiniwang luntiang dahon ng sibuyas na napakabango, isang karaniwang putahe sa maraming pamilyang Pilipino. Ngunit sana ay baguhin ninyo ito. Hindi sama-sama ang dahon ng sibuyas, kundi hindi ito bagay sa mga nakatatanda, lalo na kung mahina na ang kidney. Bakit tayo kumakain ng tokwa? Para sa calcium, upang tumibay ang buto. Ngunit ang dahon ng sibuyas ay may mataas na oxalic acid. Kapag nagsama ang calcium at oxalic acid sa loob ng katawan, nagiging calcium oxalate ito, isang form na hindi na-absorb ng buto at madalas itinatapon lang ng katawan. Nasasayang ang nutrition. Ang masala pa, kapag kulang ang calcium sa dugo, kukuha ang katawan ng calcium mula sa inyong nga buto. Hihina ang buto ninyo nang hindi niyo namamalayan. Ang sobrang calcium na ikot sa dugo ay magbibigay ng dobleng trabaho sa inyong kidney upang isala ito. Parang isang lumang makina na pinatakbo ng overcapacity. Naalala ko si Lola Nita, 70 anyos, na taga Maynila. Araw-araw siyang kumakain ng tokwa para tumibay ang buto, pero laging may maraming dahon ng sibuyas. Nang suriin ang kanyang bone density, nakitang bumababa ito. Nang ipaliwanag ko ang siyensya sa likod nito, natahimik si Lola Nita. Pinalitan niya ang kanyang nakasanayan at bumuti ang kanyang kalusugan. Kung gusto ninyong protektahan ang kidney at buto, iwasang ipaksama ang tokwa at dahon ng sibuyas sa isang putahe. 2. Ang ikalawang maling kombinasyon, tokwa at spinach. Ang kombinasyong ito ay akalang marami ay napaka-healthy. Tokwa at berdeng gulay tulad ng spinach. Ngunit para sa mga tumatanda, isa itong potensyal na panganib. Ang spinach ay siksik din sa oxalic acid. Kapag nagtagpo ang calcium ng tokwa at oxalic acid ng spinach sa inyong tiyan, magbubuo ito ng calcium oxalate, ang pangunahing sanhi ng kidney stones, bato sa bato. Ang nga kristal na ito ay parang mapinong buhangin na matatalas ang dulo. Para sa mga bata, kaya pa itong ilabas ng katawan. Pero para sa mga senior na mahina na ang kidney, naipon ito at nadudulot ng pinsala. Dito ko naalala si Lolo Kiko, 71 anyos. Mahilig siya sa cleansing diet kaya araw-araw siyang kumakain ng tokwa at nilagang spinach. Kalaunan, nakaranas siyang pananakit sa tagiliran at hirap sa paghihi. Mayroon na pala siyang kidney stones. Sabi niya, akala ko inaalagaan ko ang sarili ko, nasasaktan ko na pala. Kahit pakuluan niyo ang spinach upang mabawasan ang oxalate, delikado pa rin ito sa mahihinang kidney. Ang payo ko, kainin ang tokwa at spinach sa makaibang oras o makaibang araw. Kung nakakatulong ito sa inyo, magiwan ng 2 sa comment section. 3. Ang ikatlong maling kombinasyon. Malapot na sausawan, malapot na toyo, oyster sauce, o toyo mansi na maraming asin. Ito ang pinakamapanganib ngunit pinakabinabalewala dahil parte ito ang kultura nating mga Pilipino. Ang mahilig sa sasawan. Marami ang nagpapakulo lang ng tokwa dahil daw healthy. Pero isasawsaw naman sa napakakapal na toyo, oyster sauce o toyo mansi. May naging pasyente ako na inalis ang karneng baboy at puro nilagang tokwa na lang ang kinakain para bumaba ang blood pressure. Pero lalo itong tumaas at namanas ang kanyang binti. Ang dahilan, ang tokwa ay parang espongha. Kapag sinawsaw mo ito sa toyo, sinisip-sip nito ang lahat ng sodium, asin. Akala mo light diet ang kinakain mo, pero puno pala ito na katagong asin. Kapag tumaas ang sodium sa dugo, maipon ng tubig ang katawan na magdudulot ng pamamanas at pagtaas ng blood pressure. Hirap na hirap ang kidney na isala ang sobrang asin na ito. Unti-anting masisira ang magabahagi nito. Sabi ngang iba, Dok, walang lasa ang pagkain kapag walang sasawan. Naintindihan ko, ngunit sa edad na ito, mas mahalaga ang kalusugan kaysa panandaliang sarap. Bawasan ang lapot at dami ng inyong sasawan. Ikatlong bahagi, ang 2 minuto, 10 minuto na sikreto sa paglilinis ng tokwa. Paano ba talaga dapat ihanda ang tokwa bago kainin? Marami sa atin, lalo na dito sa Pilipinas, ay binibili ang tokwa sa palengke o supermarket at ididiretso agad sa kawali. Ang iba pa nga ay kinakain ng hilaw, mapanganib ito. Sa modernong production, gumagamit ang nga pabrika ng coagulants, stabilizers, at iba pang chemicals para maging matibay at tumagal ang tokwa.
Hindi ito agad nakamamatay and ngunit sa mga senior na mahina na ang kidney na ipo ng mga toxins na ito. Kaya narito ang aking 2 minuto, 1-0 minuto rule. Unang hakbang, 2 minuto, mapakulo ng tubig. Kapag kulo na, ilagay ang tokwa at pakuluan ng 2 minuto. Ang init ay mapapalaki sa pores ng tokwa at ilalabas nito ang sobrang kemikal mula sa pabrika. Mapapansin ninyo na medyo lalabo ang tubig. Ikalawang hakbang, 10 minuto. Hanguin ang tokwa at ibabad agad sa isang mangkok ng malinis na malamig na tubig sa loop ng 10 minuto. Makakatulong ito upang higit pang maalis ang natitirang dumi. At mas magiging siksik ang tokwa kaya hindi ito madaling madurok kapag niluto. Ang paghihintay ng 10 minuto ay isang pamumuhunan sa inyong kalusugan. Pagkatapos nito, mas masarap, walang asim, at mas magaan sa kidney ang tokwa. Mag-iwan ng 4 sa comments kung susubukan ninyo ito. Ika-4 na bahagi. Ang mga golden combinations na nagpapasigla sa kidney. Iyan na tokwa at seaweed, kelp. Kung paanong may nakakasamang kapares, mayroon ding nakapagpapagaling. Isa na rito ang tokwa at seaweed. Ang tokwa ay may saponins na naglilinis ng taba sa ugat at pumipigil sa pamamaga. Ngunit, binabawasan ng saponins ang iodine sa katawan na mahalaga sa thyroid. Kapag bumagal ang thyroid, babagal din ang sirkulasyon ng dugo at mahihirapan ang kidney. Dito pumapasok ang seaweed na mayaman sa natural na iodine. Binabalansa nito ang nawawalang iodine. Bukod pa rito, ang seaweed ay may algin, isang fiber na humihigop ng heavy metals at toxins at inilalabas ito sa katawan. Naalala ko si Lola Carmen, 65 anyos, na natakot kumain ng protina kaya naging malnourished. Pinayuhan ko siyang uminom ng sabaw na may tokwa at seaweed paminsan-minsan. Unti-anting nanumbali ang kanyang lakas nang hindi nabibigatan ang kanyang kidney. 2. Tokwa, itlog, at kamatis. Maraming senior citizens ang tuluyang iniwasan ang karne dahil sa takot sa kidney disease. Ang resulta, nawawalan sila ng kalamnan, muscle loss. Pinatunayan ng siyensya na ang pagkaubos ng muscle ay nagpapabilis ng kidney failure dahil ang muscles ay tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa dugo. Ang inirekomenda ko ay ang kombinasyon ng tokwa, itlog at kamatis. Ang tokwa ay plant-based protein. Ang itlog ay may mataas na kalidad ng animal protein at vitamin D na nakdadala ng calcium sa buto imbes na tumambay sa dugo na nakakasira sa kidney. Ang kamatis ay may lycopene, isang malakas na antioxidant na nakbabawas ng pamamaga ng kidney. Kapag ginisa ninyo ang kamatis sa kaunting mantika, mas madaling na-absorb ng katawan ang lycopene. 3. Cold-pressed perilla oil at buto ng lingga, sesame seeds. Minsan, ang solusyon ay nasa maliliit na pagbabago. Si Lolo Boying, 70 anyos, ay laging pagod dahil ihinang ihi sa gabi. Imbes na bigyan ng napakaraming gamot, pinatigil ko sa kanya ang malat na sasawan at pinalitan itong cold-pressed perilla oil at binusang linga sesame seeds bilang pampalasa sa nilinis na tokwa. Ang perilla oil ay siksik sa plant-based omega-3 na nakpapalambot ng matitigas na ugat at nakpapaluwa sa daloy ng dugo. Kapag maganda ang sirkulasyon ng dugo, mas nakakahinga ang kidney. Ang sesame seeds naman ay may zinc at antioxidants na pumipigil sa mabilis na pagtanda ng cells ng kidney. Paalala lamang, huwag iluluto sa apoy ang cold-pressed oil, ibuhos lamang ito sa lutong pagkain. Pagkaraan ng 3 buwan, nakakatulog na ng dire-diretso si Lolo Boying. Ika-5 bahagi, 3 hakbang tungo sa muling pagsilang ng kidney. Para hindi kayo malito sa dami ng impormasyon, narito ang buod. Hakbang 1, paglilinis mula sa nakasanayan. Ihinto ang paglagay ng basura sa inyong katawan. Iwasan ang pagpapares ng tokwa sa dahon ng sibuyas, spinach, at matatapang o malalapot na sasawan tulad ng puro toyo at oyster sauce. Hakbang 2, paglilinis ang pagkain. Laging sundin ang 2 minutong pagpapakulo at 10 minutong pagbababat sa malamig na tubig para sa inyong tokwa bago ito lutuin. Hakbang 3, pagpapalusok. Ipares ang tokwa sa seaweed, kamatis, itlog, at tamang mantika at linga para muling mabuhay at maprotektahan ang inyong nga bato. Kung umabot kayo hanggang dito, mangyaring maiwan ng numerong 8 sa comments para malaman kung natutunan ninyo ito. Mga kaibigan, sa edad natin ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi lang ang humaba ang buhay, kundi ang mabuhay ng malusog, may kalayaan, at hindi umasa sa iba. Ang kalusugan ay hindi nabubuo sa isang kainan, at ang sakit ay hindi rin lumilitaw sa isang araw. Ang inyong nga desisyon ngayon sa kusina ang magliligtas sa inyo mula sa ospital bukas. Walang mas magaling na doktor kundi ang inyong sariling paingat. Kung umabot kayo sa bahaging ito,
Paki-comment ang salitang kalusugan bilang pangako sa inyong sarili. Kung mayroon kayong kapamilya o kaibigan na dumaranas ng problema sa kidney, huwag magatubiling ay share ang artikulong ito. Maoring ito ang makapaglitas sa kanila. Ako po si Dr. Althea Ramos. Patuloy nating ingatan ang pinakamahalagang yaman natin ang ating kalusugan. Nawa ilaging maging malusok, mapayapa, at punong sigla ang bawat araw ninyo.